Hello! Kamusta po kayong lahat? Ito na naman ang inyong Ate Nors. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon, oras na para magpahinga po tayo at magre-relax po tayo sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Ganito po ako kasi magre-relax. Magre-relax po tayo guys sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos. Time to relax. Yes, Lord. Ay, ang gulo naman ng table na to. Ay, kagulo-gulo naman ng kwarto na to. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol, buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patyumarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika, na ang kahulugan ay bukid ng dugo." sinabi pa ni Pedro, Nasusulat sa aklat ng mga awit, "Ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirhan inuman." Nasusulat din, "Gampanan ng iba ang kanyang tungkulin." Kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya ay isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay inakyat sa langit. kaya't iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos, sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol, kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol.
authority over my circumstances. Heavenly Father, thank you for all the ways you prepare to understand the gospel and to welcome Jesus Christ as our Lord and Savior. Thank you for the perfect sacrifice of Christ, which expresses your grace to us and frees us from the curse of sin. Thank you for choosing not to destroy us, Lord, but rather to deliver us and renew us. Thank you, Lord, for your amazing grace. Maraming salamat po, Panginoon. You are, yes, Lord. Amen, Lord. Thanks, God. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Yes, Lord. Thank you so much, God. Amen. Thank you, Lord.